Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Makabansa 3, Quarter 2, Week 6. Para sa unang araw, ang ating paksa ay ang aming pagkain, ang aming kasaysayan. Ano ang sining at crafts na mayroon ang ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ano-ano ang paborito ninyong pagkain? Bakit? Naiisa-isa ang mga tradisyonal na pagkain sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pagkain sa kultura ng kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naiuugnay ang mga pagkain sa kasaysayan ng kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ito ang ating mga layunin ng aralin. Tradisyonal na pagkain. Ang tradisyonal na pagkain ay mga putahe o pagkaing may kasaysayan at kultura na naipasa mula sa mga nakaraang henerasyon. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang inihahanda at kinakain sa isang partikular na rehiyon, bansa o kultura sa loob ng mahabang panahon. Ang mga tradisyonal na pagkain ay kadalasang may kaugnayan sa mga espesyal na okasyon, mga lokal na sangkap at mga natatanging pamamaraan ng pagluluto. Kultura. Ang mga paniniwala, kaugalian, sining at paraan ng pamumuhay ng isang grupo ng tao. Kasaysayan. Ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ng isang tao, grupo o bansa. Ating basahin ang kwentong ito. Si Ron ay isang masipag na batang may malawak na imahinasyon. Isang hapon, habang kumakain sila ng hapunan kasama ang kanyang lolo at lola, bigla siyang napakurap. Lolo, lola, ano pong mga pagkain ang kinakain ninyo noong kasing edad ko po kayo? Tanong niya na may kumikinang na mga mata. Ngumiti ang kanyang lolo at lola. Noong panahon namin, Ron, mas simple ang buhay. Wala pang masyadong mga fast food at mga imported na pagkain. Ang mga pagkain namin ay galing mismo sa aming halaman. Mayroon kaming kamote, saging, at iba't ibang uri ng gulay. Madalas kaming nag-uulam ng mga gulay, adobong manok, at sinangag. Talaga po, parang ang sarap naman po noon, manghang sabi ni Ron. Tapos po, ano pong merienda ninyo? Patuloy niyang tanong. Ang merienda namin ay kadalasan ay kamote, saging o kaya'y mais. Minsan, nagluluto ang lola mo ng suman at bibingka. Masarap yun, lalo na kapag mainit-init pa, sagot ng kanyang lolo. Gusto ko pong matikman yung mga pagkain nyo noon, lolo at lola, sabi ni Ron. Balang araw, lulutuin ko yan para sa inyo. Masayang winika ng kanyang lola. Napangiti si Ron. Naisip niya na kahit na iba ang mga pagkain ngayon, mahalaga pa rin ang mga tradisyonal na pagkain. Ano ang mga pagkain kinakain ni Ron at ng kanyang pamilya sa kasalukuyan? Anong mga pagkain ang kinakain ng lolo at lola ni Ron noong kabataan nila? Bakit naiiba ang mga pagkain noon kumpara sa ngayon? Ano ang naramdaman ni Ron nang malaman niya ang mga pagkain kinakain ng kanyang lolo at lola noong bata pa sila?
Mayroon ka bang mga alaala tungkol sa pagkain kasama ang iyong mga lolo't lola? Ano ang mga ito? Anong mga tradisyonal na pagkain ang paborito mo? Bakit? Mayroon ba kayong mga tradisyonal na pagkain sa inyong pamilya? Paano ito inihahanda at ipinagdiriwang? Bakit mahalaga na alamin natin ang mga tradisyonal na pagkain ng ating mga ninuno? Paano nakaaapekto ang mga pagkain sa ating kultura at pagkakakilanlan? Kung ikaw si Ron, anong tradisyonal na pagkain ang gusto mong matutuhang lutuin? Bakit? Ang kakayahang makilala at maisa-isa ang mga tradisyonal na pagkain sa isang lugar ay nagpapakitang may kamalayan ang isang individual sa kanyang kultura. Ito ay ang unang hakbang upang mapanatili at maipasa ang ating mga tradisyon sa susunod na henerasyon. Sa pamamagitan ng pag-alam sa mga natatanging putahe ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon, mas nauunawaan natin ang kasaysayan, mga sangkap na lokal at ang mga paraan ng paghahanda na natatangi sa lugar na iyon. Puto bumbong, isang malagkit na rice cake na may ube, purple yam, at coconut milk. Suman, isang malagkit na rice cake na may coconut milk at asukal. Halo-halo, isang dessert na binubuo ng mga halo-halong sangkap tulad ng shaved ice, leche flan, beans, jelly, at iba pa. Lechon, isang buong baboy na inihaw na may malutong na balat. Sinigang, isang maasim na sabaw na may mga gulay, karne, at isang maasim na sangkap tulad ng sampalok o kalamansi. Adobo, ito marahil ang pinakakilalang pagkaing Pilipino na binubuo ng mga karne ng baboy o manok na niluto matapos ibabad sa suka, toyo, bawang, at paminta. Ang pag-unawa sa kahalagahan ng pagkain sa kultura ay higit pa sa pag-alam lamang ng mga recipe. Ito ay tungkol sa pagkilala sa papel na ginagampanan ng pagkain sa pagbubuklod ng mga tao, sa pagdiriwang ng mga espesyal na okasyon, at sa pagpapakita ng pagkakakilanlan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Ang mga pagkain ay madalas na naiuugnay sa mga alaala, mga tradisyon at mga paniniwala ng isang kultura. Karagdagan pa, ang pagkain ay isang salamin ng kasaysayan ng isang lugar. Ang mga sangkap, mga paraan ng pagluluto at maging ang mga pangalan ng mga pagkain ay maaaring magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa nakaraan ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Halimbawa, ang mga pagkaing may kaugnayan sa mga pananakop o mga kalakalan ay maaaring magkwento tungkol sa mga impluwensyang kultural sa isang lugar. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga tradisyonal na pagkain ay hindi lamang tungkol sa pagkain mismo. Ito ay isang paraan upang mas malalim na makilala ang ating sarili, ang ating mga pinagmulan, at ang ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa ating mga tradisyonal na pagkain, nag-aambag tayo sa pagpapanatili ng isang buhay at makulay na kultura. Ano ang kahalagahan ng pag-unawa sa kaugnayan ng pagkain sa pagkakakilanlan at kultura ng isang tao?
Para sa inyong takdang aralin, gumawa ng collage ng mga tradisyonal na pagkain. Sumulat ng isang maikling pagpapaliwanag ukol sa ginawang collage. Para sa ikalawang araw, ang aming laro, sayaw at musika, ang aming kaluluwa. Ano ang sining at crafts na mayroon ang ating bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Ipapasa nyo ang collage na ginawa nyo. Gawin nyo ang simpleng ehersisyo, bumilang ng 8 sa bawat kilos. Pag-ikot ng ulo. Pag-ikot ng balikat paharap. Pag-ikot ng baywang. Pag-ikot ng tuhod. Pag-ikot ng paa. Pag-jogging. Maglaro kayo ng isang tradisyonal na laro na alam nyo. Mayroon lang kayong 5 minuto para gawin ito. Pumili ng laro kung saan makakasali ang lahat. Para sa layunin ng ating aralin, naiisa-isa ang mga tradisyonal na laro, sayaw at musika sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naiuugnay ang mga laro, sayaw at musika sa kanilang kultura at pagkakakilanlan. Nakalalahok sa mga gawaing pangkultura. Katutubong sayaw. Ang katutubong sayaw ay isang uri ng sayaw na nagmula sa isang partikular na rehiyon o kultura. Ito ay isang anyo ng sining na nagpapahayag ng mga tradisyon, paniniwala, at kasaysayan ng isang pangkat ng mga tao. Ang mga galaw, musika at kasuotan sa katutubong sayaw ay karaniwang may malalim na kahulugan at sumasalamin sa pamumuhay ng mga tao sa lugar na iyon. Manood kayo ng isang video ng tradisyonal na sayaw mula sa inyong bayan, lungsod, lalawigan o rehiyon. Kung walang available, manood ng tradisyonal na sayaw mula sa katabing rehiyon. Nais ba ninyong matutuhan ang ipinanood kong sayaw? Pakinggan o basahin nyo ang maikling kasaysayan ng sayaw. Tungkol saan ang sayaw? Paano nabuo ang konsepto ng sayaw na ito? Pag-aaralan natin ang mga hakbang ng sayaw. Una, panoorin nyo akong gawin ang bawat hakbang. Pagkatapos, gagayahin nyo ang bawat hakbang ng sabay-sabay. Uulitin natin hanggang magawa nyo ng tama at maayos ang buong sayaw. Ano ang naramdaman mo habang pinag-aaralan o nakilalahok ka sa ating mga laro, sayaw at nakaririnig ng tugtuging sariling atin? Magdala ng sumusunod, bond paper, lapis, pangkulay, para sa inyong takdang aralin. Magsuot ng tradisyonal na kasuotan sa pagpasok sa paaralan. Siguraduhing may nakahandang paliwanag kung bakit ito ang napiling kasuotan. Para sa ikatlong araw, ang aming kasuotan, ang aming karangalan. Ito ang larawan ng kasuotang pangkasal. Abito ng pari. Barong Tagalog. Terno
Modelong interpretasyon ng Barot Saya. Kimona. Ano ang mga kasuotang nakikita ninyo sa mga larawan? Saang okasyon ninyo kalimitang nakikitang isinusuot ang mga ito? Para sa layunin ng ating aralin, natutukoy ang iba't ibang tradisyonal na kasuotan sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Nakapagbabahagi ng sariling opinyon hinggil sa tradisyonal na kasuotan mula sa kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Terno. Isang modernong interpretasyon ng Barot Saya na may makabagong disenyo. Kimona. Isang kasuotang may impluwensya ng bansang Japan na naging popular noong panahon ng mga Amerikano. Ang ramp model ay isang terminong ginagamit upang ilarawan ang mga individual na naglalakad sa isang runway upang ipakita ang mga damit ng isang designer o brand. Sila ay karaniwang mga modelo na nagpapakita ng mga damit sa mga fashion show, magazine shoots, at iba pang mga kaganapan sa fashion industry. Pagmomodelo. Hahatiin kayo sa dalawang grupo. Ang unang grupo ang unang magpapakita ng rampa model. Maglakad kayo sa harapan ng silid-aralan na parang nagrarampa model. Ang ramp model ay isang taong naglalakad sa entablado o rampa upang ipakita ang kanyang suot na damit. Kapag nasa gitna na kayo, basahin nyo ang inihanda nyong paliwanag tungkol sa inyong kasuotan. Habang nagmomodelo ang kabilang grupo, itatala nyo ang mga naririnig nyo tungkol sa kanilang kasuotan. Gagamitin nyo ito sa pagbabahagi. Pagkatapos ng isang grupo, magpapalitan kayo ng role. Ang nakaupo kanina ang siyang magmomodelo at ang nagmodelo kanina ang siya namang makikinig at magtatala. Iguhit ang pinapangarap mong tradisyonal na kasuotan para sa makabagong panahon. Gumawa ng paliwanag kung bakit iyon ang konsepto na nais mo para sa disenyo ng kasuotang tradisyonal sa makabagong panahon. Ano ang koneksyon ng mga kasuotang pinag-aralan sa ating pagkakakilanlan at kultura? Idala ang mga sumusunod na kasuotan: mapa ng bansa, bond paper, lapis. Pangkulay. Para sa ika-4 na araw, ang aming bayan, ang aming tahanan. Ano ang nakikita mo sa mapa? Ano ang mga impormasyong makukuha sa isang mapa? Ituro sa mapa ang bayan o lungsod at lalawigang kinabibilangan. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mapa sa kultura ng mga Pilipino. Nakagagawa ng isang simpleng mapa ng kanilang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Naipahahayag ang kanilang pagmamalaki sa sariling bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon. Mapa. Ang mapa ay isang biswal na representasyon ng isang lugar. Ito ay nagpapakita ng mga lokasyon, tampok
at distansya sa pagitan ng mga lugar. Ang mga mapa ay maaaring maging simple o detalyado, depende sa kanilang layunin. Pisikal na mapa. Nagpapakita ng mga anyong lupa tulad ng mga bundok, ilog, at dagat. Politikal na mapa. Nagpapakita ng mga dibisyon ng isang lugar tulad ng mga bansa, estado, o lalawigan. Thematic na mapa. Nagpapakita ng isang partikular na tema tulad ng populasyon, klima, o ekonomiya. Ang mapa ay isang visual na representasyon ng isang lugar. Ito ay nagpapakita ng mga lokasyon, tampok at distansya sa pagitan ng mga lugar. Makikita mo rin ang lawak ng saklaw ng isang kultura. Halimbawa, gamit ang isang mapa, malalaman mo kung hanggang saan ang hangganan ng mga nagsasalita ng isang partikular na wika o dialekto. Kunin nating halimbawa ang Kapampangan. Ang Kapampangan ay wika ng mga taga Pampanga. Kung titingnan ang mapa ng Rehiyon 3, matutukoy mo ang lawak ng hangganan ng mga taong nagsasalita ng wikang ito. Tumatawid din naman ito sa ilang bahagi ng Tarlac na kadikit pa ng lalawigan ng Pampanga. Ang mga mapa ay maaaring maging simple o detalyado, depende sa kanilang layunin. May 3 uri ng mapa ang mga ito. Pisikal na mapa. Ito ang nagpapakita ng mga anyong lupa at tubig tulad ng bundok, ilog, dagat, at iba pa. Ano ang makikita nyo sa isang pisikal na mapa? Paano nito nakatutulong sa atin na maunawaan ang ating kultura? Politikal na mapa. Nagpapakita ito ng mga dibisyon ng isang lugar tulad ng mga bansa, probinsya, lungsod, at barangay. Ano ang mga impormasyong makukuha natin sa isang politikal na mapa? Paano ito nakatutulong sa atin na malaman ang lokasyon ng mga lugar? Paano ito nakatutulong para makita ang lawak ng hangganan ng isang kultura? Thematic na mapa. Ito ay nagpapakita ng isang partikular na tema o impormasyon tulad ng populasyon, klima, o likas na yaman. Ano ang mga halimbawa ng thematic na mapa na nakita nyo? Ano ang mga impormasyong nais ipakita ng mga ganitong uri ng mapa? Paano maiuugnay ang thematic na mapa sa kultura ng isang bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon? Para sa inyong pangkatang gawain, hahatiin kayo sa 4 na grupo. Gagamitin nyo ang mga nakahandang kagamitan para sa paggawa ng mapa. Gumawa kayo ng isang mapa na nagpapakita ng mga mahalagang lugar sa inyong bayan o lungsod, lalawigan o rehiyon na may kaugnayan sa inyong kultura. Susuportahan ko kayo habang ginagawa nyo ito. Siguraduhin na gagamit kayo ng tamang simbolo at kulay sa inyong mapa. Tandaan nyo ang rubric na gagamitin para sa pagmamarka ng inyong gawain.